Para sa mismong invitation na ilalagay natin sa loob ng envelope, ang gamit ko palang material is RC Satin Photo Paper. So, Kuyi brand yung ginagamit natin, A4 size at merong 20 sheets sa loob ng isang pack. 260 GSM din siya, so swak na swak siya sa ating L3210 printer. And para sa mga hindi nakakalam kung anong itsura ng loob nito guys, so ganito yung itsura niya kapag naprintan. Resin coated siya, so kapag kinaskas mo medyo magaspang kasi meron siyang texture. Ganito yung likod niya, and by the way guys, hindi pala siya printable yung likuran. Okay, sunod na materials naman natin is Works Specialty Paper. Ang ginagamit ko guys is yung pale cream. Size natin is short, 8.5 by 11 inches. 90 GSM yung kapal at 100 sheets sa isang packaging. So short yung ginagamit ko guys kasi ito yung pinakamura sa tatlong size. And para sa mga hindi nakakalam ng pagkakaiba, ito yung white at ito naman yung pale cream. Next guys is gunting. So mas mahaba, mas maganda para maiwasan natin yung pagbent or palikulikong paggugunting para minsanan. And kailangan din natin ng Elmer's glue or kahit anong glue na meron kayong available dyan. Pero ang disadvantage ng mga ganitong glue guys is yung tip nya pag ginamit nyo is masyadong makapal. So may possibility na mabasa yung ating envelope or yung paper dahil manipis lang siya. Ayan. So mas maganda gumamit tayo ng Elmer's glue pero bibili tayo ng bottle squeezer. So ito kasing bottle squeezer na to guys is yung tip nya manipis lang. So pagka nag-apply tayo ng glue, saktong-sakto lang siya, matipid at hindi pa malulukot at mapupunit yung ating paper or yung ating envelope. So bili kayo na ito guys, meron to sa Shopee. Lagay na lang natin yung link sa description box kung saan nabibili. Punta tayo sa MS Word template natin. So, yung laman ng MS Word template natin is meron tayong first page, second page, at third page. Ang ating first page ay yung mismong insert, invitation. So, ito guys, 4 by 6 inches siya, 4R. And yung size naman ng ating envelope is 4.2 by 6.2. So, may allowance yan guys para kahit makapal yung insert, kakasya pa rin. And meron tayong belt at centerpiece para sa third page. Ito naman yung panglalak natin sa ating envelope. Okay, punta tayo sa first page guys. By the way, ang layout natin is short, 8.5 by 11 inches. Orientation natin is portrait. Margin natin is 0.2 sa lahat ng sides. Okay, so punta tayo sa first page. Quick demo lang guys. So lahat ng nakikita nyo dito guys na object is movable siya or nai-edit. Pwede nyo siyang galaw-galaw, i-pwesto sa gusto nyong position, pero kung ako sa inyo guys, pwede nyo nang gamitin to as is na siya. Okay, so etong photo frame natin para mapalitan natin ng picture. So circle kasi yan, yung frame na yan. So naglagay ako dito ng shape na kulay white para matakpan yung excess. So para mapalitan natin yung picture, right click lang natin, change picture. So nakikita nyo sa option na to guys, may letter E na nasa naguhitan, may underline. So yan yung magiging shortcut key natin. And sa option naman na magpapakita sa change picture, merong from this device or from online sources. So yung gagamitin natin is this device
since sa computer lang naman natin naka-save yung picture. So may letter D din na nagawitan, yun yung ating shortcut key. So press E, press D, pupunta na siya sa ating pictures. Ayan, so hanapin na lang natin guys kung saan nakasave yung picture na ilalagay natin. Kung sa desktop ba, sa downloads, kayo nang bahala maghanap. So ito guys, pwede nating i-adjust yung picture doon sa picture frame. Right click lang natin siya. Click nyo yung crop. Pwede nyong i-drag yung white circle para lumaki. Click and drag naman para i-move up, down, right, left. So kunyari gusto ko pa siyang lakihan at i-center. So yan. Move mo lang siya, drag. Then click nyo lang sa labas guys para or click enter. So meron pa tayong picture frame dito guys na available, which is meron pang 5 slot. So same options lang, pwede nyo din lagay dito guys yung number, kunyari first birthday, and yung details ng ating event. Reception, kung saan yung ating event venue. Ayan. So sa second page naman is yung ating envelope template. Dito naman guys, yung mga object na nakikita nyo dito is as one siya. So hindi siya naka-group, as one siya. So hindi nyo siya pwedeng igalaw-galaw. So yan na yung gamitin nyo guys. Kung gusto nyo naman palitan, de-delete nyo ng buo and designan nyo na lang siya ng sarili nyong design. So sa baba nyan guys, nandito yung ating belt. Pwede nyo ding palitan yung design yan kung di nyo gusto. And yung ating centerpiece. So yan yung laman ng ating template. 3 pages siya. Okay, punta naman tayo sa print settings. Personally guys, ako nagtitipid ako, ginagawa ko. So, 4 na invitation insert sa isang A4. So, ang layout natin is A4. Orientation na ko is landscape. At yung margin ko is 0.2 sa lahat ng sides. So, ganito yung ginagawa ko guys. Kasi kapag 4R na eksakto yung gagawin nyo, 3 lang yung magagawa nyo sa isang A4. So, ang print settings ko, document size natin is A4. And yung paper na ginagamit natin is RC Satin. Sa matte ako nag-preprint. And click nyo lang yung high. So, ganito yung settings ko kapag nag-print ako ng invitation insert sa RC Satin photo paper. Click nyo lang din yung landscape. Huwag nyo kalimutan. Click OK and yung number of copies. Okay, so hindi naman tayo mag-preprint for the purpose of demo lang. Sa envelope naman guys, ang print settings natin. By the way, ang printer natin is L3210 Epson. Okay, so ang ginagamit ko guys is letter, yung works. So, ordinary lang yung isa-select natin na paper type. And then, i-high lang natin siya. Number of copies. Click OK. And then click print. So sa atin namang centerpiece, same lang din. Short, plain paper at high. I-okay nyo lang and yung number of copies. So punta naman tayo guys sa cutting. So, ito na yung printed output natin guys. So, gagamit tayo ng gunting. So, mas maganda kung mahaba yung gunting natin, no? Kasi mas madaling maggupit. Lalo na straight lines lang naman tong
ginugupit natin. Pero pwede naman kayo mag guillotine cutter. Makakagupit kayo as many as 2 pages sa isang cut, or sliding cutter. Yan, madami yan guys, up to 8 sheets kayang-kaya niya. Yan, para mas mapadali yung pag-cut natin ng ating envelope template. Pero kung wala naman kayong ganito guys, pwede pa rin lang kayong mag mano-mano, gumamit lang kayo ng gunting. And kapag kumikita na kayo, pwede na kayo magpundar ng mga yan guys para mas mapadali yung ating trabaho. So fast forward na lang natin dito sa ating pagkakat para hindi humaba yung ating video. Then kailangan din natin i-cut yung mga 4 sides niya. So may guide naman dyan guys ng pagguguntingan. Fast forward na lang din ulit natin para hindi humaba yung ating video. Okay. So pwede natin i-curve yung mga edges para smooth. Optional lang to guys. Okay lang kung kahit na hindi nyo siya guntingin para hindi pa dagdag trabaho. Pero mas maganda kasi yung itsura kapag na-curved yung dulo natin. Okay, so cut lang natin yung ating belt. So wag nyo nang guntingin yung dalawang dulo guys na hindi na printan sa border. Magagamit pa rin yan. And by the way guys, sa pag-cut ng ating centerpiece, lalo na kung isasagad nyo siya, mas maganda kung gagamit kayo ng maliit na gunting na meron siyang matulis na tip. Yan, pointed tip. Yan, mas maganda kasi pang cut to guys, lalo na kapag curved or maraming liko-liko yung ating ginugunting. So, pakita ko sa inyo guys. Fast forward na lang natin yung video para hindi umaba. Oh. Okay, punta naman tayo sa assembly. Dito sa assembly guys, makikita naman natin yung guide. So may guhit naman yan. Kung may metal ruler kayo, mas magandang gamitin yon para hindi kayo mahirapan sa pagtupi. So mag-apply na tayo guys ng glue gamit yung ating bottle squeezer. So sobrang liit lang talaga yung i-apply natin, mas manipis, mas maganda. Okay, and make sure na i-press nyo yung dalawang sides para hindi lumobo yung ating envelope or mayupi dahil dun sa glue. Ayan. Then, patuyuin lang natin siya guys. After natin siyang mapatuyo, kunin natin yung ating belt at yung ating centerpiece together with our insert. So, try natin yung ating insert. Lagyan natin. Okay. Then, sa belt guys, baligtarin nyo, flip nyo. Para kapag finold natin is yung design yung nakapaibabaw. Yan. So, tansyahin nyo na lang guys kung saan siya magsasalubong. Kung saan nyo balak ilagay yung inyong centerpiece. Then, mag-apply lang tayo ng glue. Gamit ang ating squeeze bottle na may Elmer's glue. Okay, medyo lagyan natin ng allowance guys para mahugot pa rin natin siya kapag naidikit na natin. Ayan. Okay.
So, tapos na guys, ganun lang kadaling i-assemble yung ating invitation. So, try natin siyang tanggalin, hugutin. Okay, smooth naman. Yan.